Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Hinatulan na ng Pasig City Regional Trial Court si dating Banban City Tarlac Mayor Aris Guo kaugnay sa qualified trafficking. Alamin natin ang naging desisyon mula kay JM Pineda. JM. Guilty nga ang hinatol ng Pasig RTC Branch 167 kay dismissed Mayor Aris Guo at tatlo pang individual kasama sina Jaimeline Santos Cruz, Rachel Carrion at Walter Wong sa kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa inatulan ng guilty sina Wang Wei Li, Wu Li Tong, Nong Ding Chang at La Sung Pong. Nakasama rin sa operasyon ng grupo. Kaugnay ito sa silakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Banban Tarlac noong nakarang taon kung saan higit 800 mga individual ang na-rescue sa loob ng compound. Reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang pinataw na parusa sa 4 na individual at iba pa. Following sa 2 milyon ang multa sa kaso. Bukod pa dyan ang babayaran nila sa bawat biktima. Ang mismong compound naman na ginamit sa operasyon ng POGO ay mapupunta sa gobyerno. Ay kay PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr., patunay ito na malaking bagay ang tulungan ng mga ahensya para masugpo ang ganitong pangit na sistema sa bansa gaya ng mga illegal na POGO. Dagdag pa ni Acorda, panalo rin ito ng mga biktimang nagtiis sa mga pahirap na ginagawa ng mga POGO operators sa mga nagdaang taon. Yan muna latest dito sa Pasig City. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. JM? Yes, ma'am. Oo, nagbigay ba ng reaksyon ang kampo ni Guo? Kanina inaabangan natin kung ano pa yung magiging reaksyon ng kampo ni Guo pero hindi na natin naabutan yung ilang pahayag nila dahil agad sila umalis dun sa Pasig RTC Branch 167 at hindi na nagbigay ng kahit na anumang komento. Pero titignan natin at hingan natin sila ng komento sa mga susunod pang araw. Ano yung demeanor? Nandun ba si Alice Guo nung ibinigay ang desisyon? Ano yung reaksyon niya sa nakikita ninyo? Kanina nga nung dumating tayo dun sa area, ayon dun sa mga nakausap natin na tauhan ng PAOK ay tanging online conference lamang umatin itong mga akusado o yung hinatulan kaninang umaga kasama na nga dyan si Alice Guo. Alis lahat sila ay sa online conference lang umatin nitong kanilang pagbibigay ng hatol ng Pasig RTC. Okay, maraming salamat, JM Pineda. Samantala, sinimulan na ng Bureau of Customs ang auction sa mga sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Kumuha pa tayo ng update mula kay Mari Ocampo. Maria. 10 bidders nga ang sumali sa public auction ng mga sasakyang nakumpiska ng Bureau of Customs mula sa mga Diskaya. Sa 10 na yan, 8 nga ang present ngayong araw, pero sa 8 na yan, 2 lang ang nagkaroon ng successful bid para sa ilan sa mga sasakyan. Nabili ng Simplex Industrial Corporation ang 2 sa mga luxury cars, ang Mercedes-Benz G63 AMG 2022 sa halagang 15.6 million pesos mula sa floor price nito na 14.1 million pesos. At ang Mercedes-Benz G500 Bravo na 7.8 million pesos at nabili ng Simplex sa halagang 15.5 million pesos. Samantala napunta ang Lincoln Navigator Elsa Central Jewelry sa halagang 7.1 million pesos mula sa floor price nitong 7.038 million pesos. Wala namang bidder ang nag-interest sa sikat na Rolls-Royce na nag-trending nga dahil dun sa kanilang payong. At ayon nga kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, umaasa sana sila na makakakuha sila ng higit sa 100 million pesos kung naibenta lahat sana ng sasakyan. Itong 7 sasakyan na mapupunta sa forfeiture fund ng BOC bago nila ilipat sa National Treasury. Pero nung natapos nga itong auction, nasa 38 million pesos lang yung total revenue na nakuha nila. Mari, so paano yon? Isang beses lang ba magpapa-auction na magkakaroon pa rin ng iba pang schedule sa mga susunod na panahon? Oo, magkakaroon pa nga ng pangalawang auction para doon sa 4 na sasakyan na hindi na ibenta. Ayon nga kay Deputy Speaker Chris kanina, ayon sa kanya, mukha daw namamahalan yung ilang bidder doon sa mga presyo, lalo na nga raw doon sa Rolls-Royce.
Imbis daw sana na 45 million, sana raw na ibaba sa 30 million. So yun daw yung mga inquiry na nakuha niya at ipapasa niya daw ito sa committee para mapag-usapan at sa susunod na auction, ang target nila sana is within the next 5 days, maibababa ng 10 to 16% yung mga floor prices ng mga hindi na ibentang sasakyan at after noon saka sila magkakaroon ng bagong date kung kailan ibebenta itong mga sasakyan. Oh, yes. All right. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Samantala, bumuo ng isang task force ang Cebu Provincial Government para mag-imbestiga sa flood control at drainage system sa probinsya. Pirmado ito sa pamamagitan ng executive order ni Governor Pam Baricuatro. Binuo ang Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force. Target nito ang proactive mitigation and adaptation measure against natural hazards. Nais rin ni Baricuatro na magpatupad ng Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Visayas Power Grid dahil sa pagnipis ng kanilang energy reserves dahil sa patuloy na problema sa ilan sa kanilang power plants. Ayon sa NGCP, ipatutupad ang yellow alert status sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa ilalim ng yellow alert, panangahulugan ng operating margin ay hindi sapat para sa pangangailangan sa peak hours. Ang Visayas Grid ay tumatakbo sa available capacity na 2,500 megawatts laban sa peak demand na 2,301 megawatts. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.